Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isang kilalang aktor sa pelikulang Pilipino, si Bob Soler. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button para lagi kayong updated sa aming mga kwento ng mga paborito ninyong personalidad. Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Bob Soler, na may tunay na pangalan na Robert Ixiar Gutierrez, ay ipinanganak noong Abril 16, 1937. Siya ay naging tanyag sa industriya ng pelikula sa Pilipinas noong dekada 60s at 70s. Ang kanyang karera ay nagsimula noong late 1950s sa ilalim ng Premier Productions. Isa sa kanyang mga unang pelikula ay Bakya Mo Neneng noong 1957, kung saan siya unang kinontrata at naging pangalawang bida. Ang pelikulang ito ay nagsilbing simula ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz. Sunod-sunod ang kanyang mga proyekto, kabilang ang Be My Love at Mr. Basketball 1958, kung saan ipinakita niya ang kanyang versatility bilang isang aktor. Ang Be My Love ay isang musical na pelikula na pinagbidahan nina Shirley Gorospe at Zaldy Shornak, habang ang Mr. Basketball ay isang komedyang pelikula na nagtatampok ng mga kilalang basketbolista ng Pilipinas noong dekada 50s. Noong 1964, naging tanyag si Bob Soler bilang unang gumanap na Captain Barbell, isang superhero na likha ni Mars Ravelo. Ang pagganap niya bilang Captain Barbell ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya sa industriya ng pelikula. Ang karakter na ito ay naging iconic at hanggang ngayon ay kilalang-kilala pa rin sa mga Pilipino. Bukod sa pagiging Captain Barbell, gumanap din siya bilang Batman sa pelikulang Alias Batman at Robin noong 1965 na naging paborito ng mga manunood. Ang dalawang pelikulang ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang versatile na aktor na kayang mag-adapt sa iba't ibang uri ng karakter. Sa kanyang karera, naging bahagi rin siya ng iba't ibang makabuluhang pelikula tulad ng Sigaw ng Digmaan 1963 at Kadenang Putik 1960. Ang kanyang kahusayan sa pagganap ay nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa mga respetadong aktor ng kanyang panahon. Nakilala siya hindi lamang bilang isang mahusay na aktor, kundi bilang isang inspirasyon sa maraming baguhang artista. Sa kanyang personal na buhay, si Bob Soler ay ikinasal kay Elizabeth Poe mula 1957 hanggang 1980. Ang kanilang relasyon ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at suporta sa kanyang karera. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pelikula, pinili ni Bob Soler na mamuhay ng tahimik matapos ang kanyang aktibong karera sa industriya. Namatay si Bob Soler noong Mayo 25, 2023, ngunit ang kanyang legasiya bilang isang mahalagang bahagi ng pelikulang Pilipino ay mananatiling buhay sa puso ng mga manunood. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood at pinapahalagahan bilang paggunita sa kanyang mga kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon tungkol kay Bob Soler, maaaring bisitahin ang kanyang Wikipedia page at iba pang mga online resources na nagtatampok ng kanyang buhay at karera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating kwento tungkol kay Bob Soler. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button para sa iba pang makapigil hiningang kwento ng ating mga paboritong personalidad. Hanggang sa muli, paalam! Dito lang sa Pinoy Wisdom.